kaninang mga batas natin tungkol sa consent, lalo na sa ganyang klaseng mga secretive religious organizations, batas ng ating labor code, lalo na sa mga voluntary work di umano na walang employer-employee relationship, at yung mga legal protections sa ganyang employment status, at yung mga batas natin tungkol sa human trafficking. So, dapat inalam muna yan ni VP bago siya nag-comment ng ganyang wala namang kinalaman sa batas. And political, again, basahin niya yung resolusyon na aming dinidinig. Ito po ay tungkol sa mga grievous offenses laban sa mga babae at menor de edad sa kamay ni Quiboloy. Walang pinag-uusapang politika dyan. Simpleng karapatang pantao at dignidad ng mga tao at mamamayan na dapat dinedepensahan ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, hindi yung nag-abuso sa kanila. Yung mga batang pinilit na magmalimos, pinigilan ng mag-aral dahil yun ang halos full-time ginagawa nila. Yung mga pinangakuan ng scholarship sa Jose Maria College, sunod niyan, ayan na nga, daan-daan, libo-libong mga taga-sunod niya ay nangharas sa mga testigo. And in any case, kahit yung mga testigong kinailangan munang gumamit ng alias at magmask, ay nag-execute ng sworn affidavit. So sila ay nanumpa ng kanilang pagiging makatotohanan. Ang sariling dahilan Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan.